po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan ko sa Facebook at mga kamanggagawa, lalong-lalo na po sa buong PMC family. Mag-uumpisa po muli tayo sa ating Facebook Live at 2 buwan po na ako po ay hindi nakapagturo ng last days events dahil meron hong colorful event na nangyari sa aking buhay. Doon po sa nakaraang buwan na yon, specifically noong buwan po ng August, ako po ay na-diagnose na may pneumonia noong August 8. At the same date, noong August 8 po, 2020, kung taon na to na, ako po ay ni-rapid test at ang magandang balita ay nag-negative po ako sa COVID, no? Rapid test, ani. So ako po ay nagpagaling sa pneumonia, nag-take po ako ng antibiotics. Noong time na ako po ay nakaka-recover na, may dumating hong ambulance dito ho sa church kung saan kami po ay nag-stay. Yun po ay courtesy ng barangay, kaya nagpapasalamat po ako kay Chairman Jonas Bartolome sa pagtulong niya po sa amin. During that time na ako'y nakaka-recover na, dinala po ako sa isang lugar na kung saan ako po ay na swab test. After ilang araw yun, ani? 3 days. 3 days, after 3 days. After 3 days, so tapos na po yung aking antibiotics noon, so nagpapalakas na ako. Lumabas po yung result ng swab test at ako po ay nag-positive sa COVID. Nako, grabe yung iyak ng asawa ko, samantalang sabi ko sa kanya, Han, palakas na ako, ano ka ba? At ito'y dinaanan natin for a purpose. Kaya mamaya sasabihin ko po sa inyo kung ano yung sa tingin ko ay layunin kung bakit pinahintulutan po ng Panginoon na maranasan ko po yun. Pero anyway, nung time na yon, nasabi ko sa misis ko, dahil nung first week ng August, nahirapan na po akong huminga. Sabi ko sa asawa ko, parang nahirapan akong huminga at kailangan ko ng oxygen. Pagkasabi ko ho noon, si Sister Rachel ho, natigagal na mga kapatid. Siya na po, ilang ospital yung pinuntahan natin, Han? 5. Limang ospital. Oh, siya ho, natatandaan niya eh. 5 ospital. Alam ho ninyo yung kapatid natin na si Ken. Si Ken, sister. Hindi ko tinatawag na sister yun. Anak ko po yun eh. Ken Aranda, yung kanyang kotse, at siya na rin yung driver, pumunta pa ho rito para samahan ako para magpa-hospital. At during that time, alam ho ninyo, isa lang ho ang nasa isip ko. Hindi ako makahinga, kailangan ko ng oxygen. Kaya naghahanap po kami ng hospital. Kasama ko ang si Ken, ang misis ko, pagkatapos ako, 3 kami doon sa kotse. At si Grace, yung aking bunsong anak, nandun sa katabi ni Ken. So, kwento mo nga, Han, ano ba nangyari noong August 8 na yon? Umaga tayong malis. Sige, kwento mo nga. Lakasan mo yung boses mo para marinig nila. Kailangan naririnig ni Grace at saka ni DJ. Oo nga. Sana sa aking pagkwento ay hindi ako maiyak, no. Ang hirap magsalita pagka ikay naiiyak. Actually, first Sunday po, alam ng mga members nung first Sunday ng August na yon ay hindi na maganda yung pakiramdam ni Pastor William, ng aking asawa. Kaya after ng service, nakita nila na humiga na yung aking asawa. Kaya alam nila na hindi na po okay si Pastor William. Kaya nung ilang days na hindi po maganda yung pakiramdam niya, every time na bumubuti po yung niya, balik na naman siya sa daily routine niya. Si Pastor William po ay meron siyang FB Live ng Monday, Wednesday, and Friday. Tapos every night po ng 6 p.m. siya po ay
meron siyang prayer sa barangay. So every night po ng 6 p.m. nagpupunta siya sa barangay para mag-pray doon. At yung time na tuwing hapon po ay hindi ng panahon, yung init ng pag-araw, tapos pagdating ng hapon ay umuulan. Kaya siguro dala ng hectic ng schedule, sobrang ng schedule, at the same time yung panahon, kaya po naging ganon yung sitwasyon ni Pastor William. Dumating po yung August 8, hiwalay na po kami ng ng higaan. Naka-isolate na po siya dun sa office. Tumawag siya sa akin ng umaga, nagulat ako, tumawag siya at sinabi niya na nahihirapan siyang huminga. Nag-request po siya ng oxygen. Napabalikwas sa aking pong higaan at talagang umano yung aking dibdib, kumabog dahil ako po ay may trauma dyan sa oxygen na yan. Kaya nag-ano po kami ng oxygen, naganap kami, pero ang namin, madala siya sa hospital. Kaya tinawagan po namin si Ken dahil siya yung alam namin available na may kotse. Mabuti ang Diyos dahil si Ken ay nakauwi na galing sa trabaho. Wala po pong tulog na si Ken pero pumayag po siya na madala namin si Pastor William sa hospital. So, unang hospital po yung napunta namin sa Lourdes. Sa Lourdes talagang hindi siya nakababa ng kotse, hindi rin po siya na-check ng kahit na sino doon sa Lourdes kasi ang sabi po nila ay puno ang hospital, wala pong available na rooms. Puno ng COVID patient, no? Wala daw pong available na rooms. Kaya po wala kaming choice kundi umalis at naganap ng iba pang hospital na malapit doon. So sumunod po na hospital na pinuntahan namin ang UERM. Sa UERM, pagpasok po namin, meron na kaagad malaking karatula na nakapaskel na puno po sila. Pero at the same time, inano naman po nila si Pastor, chinek yung kanyang BP, yung kanyang oxygen, sa loob lang din po ng sasakyan. Hindi po kami nakapasok kahit sa emergency. Pero at the same time, sabi nga po nung nag-assist po sa amin, yung tumingin kay Pastor, wala pong available na room. So, alis na naman po kami, punta kami sa De Los Santos. Doon po sa De Los Santos, kinausap po si Pastor. Hindi po ako nakaharap noong una. Ang sabi po sa kanya ay kung ipapasok siya sa emergency, magkakagastos daw po or makakagastos kami ng 15 to 20,000. At the same time, sinabi po, kung halimbawang maka-confine siya, kailangan niyang may confine, wala din daw po silang available na room. So, puno din po doon sa De Los Santos. So, kahit po sa emergency, hindi po pumayag si Pastor William na maipasok para kasi gagastos lang ng 15 to 20,000 tapos hindi rin pala siya maka-confine. So, umuwi po kami. Pagdating namin dito, wala po kaming luhaan kami umuwi kasi walang hospital na available or walang hospital na sa kanya, tamanggap. So, si Mines, si Nanay Glo, kasi meron si Abog na nagtatrabaho sa PGH, kinokontak po nila si Abog kung po pwede na ma-back-upan kami sa PGH. So, buti na lang po, hindi pa po maalis si Ken. Takbo na naman po kami sa PGH. So, pagdating po namin sa PGH, ganun din, doon lang kami sa sasakyan, nasikaso si Pastor, tinignan din yung kanyang BP, ang kanyang oxygen. Tapos, tinanong yung mga symptoms. So, doon sa PGH, doon na po talaga ako umiyak.
hindi ko kinaya yung mga salitang natanggap ko sa nag-assist po sa amin doon. Anong sabi niya? Sinabi po sa akin, si Pastor po nandun lang sa loob ng kotse. Ako po yung nakikipag-usap at sinabi po sa akin na ma'am, si sir, bagamat may symptoms, sabi niyang gano'n, nahirapang huminga, tapos may mga symptoms, hindi po tayo sigurado na COVID nga yan. Ang sitwasyon po sa emergency, sabi po sa akin, meron po tayong 6 na COVID patient, tapos yung risk na si sir ay mahawa, pag ipasok natin siya sa ay malaki, sabi niya pong gano'n. At pag pinilit niyo po na maipasok si sir sa PGA ay sa emergency, hindi niyo na po siya makikita. So yung pong pagkasabi nun sa akin na hindi niyo na po siya makikita, talagang hindi ko po kinaya. Talagang umiyak ako doon sa pagkakadinig ko. Sabi ko nga po, bagamat fully aware naman po ako sa sitwasyon na nangyayari, na bawal ang bantay, bawal pong ano. At the same time na ano din po namin yung nangyari sa isang member natin na nagkaroon ng COVID, na ganun nga po yung ginawa sa kanya. Sinundo siya mag-isa, walang kasama. So, alam ko po na ganun. Pero yung sitwasyon na pag andun ka na pala sa sitwasyon na yun, hindi mo pala kakayanin. Iba po pala pagka ando doon ka na sa sitwasyon na yun. Kaya nung time na yun na pagkarinig ko na sinabi sa akin na pag pinilit niyo pong ipasok si sir sa emergency, hindi niyo na po siya makikita. Sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya hindi makita. At the same time, sabi pa po sa akin, kung halimbawa mag-decide kayo kinabukasan, gusto niyo na siyang ilabas, hindi niyo na po siya mailalabas hanggat hindi siya nakaka-recover. Sabi ko parang hindi ko yata kaya na hindi siya makikita, hindi ko siya maaasikaso dun sa ano. So nakita po ni Pastor Miyak ako talagang hindi ko po kinaya. Parang sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko na yata kayang mabiyuda ulit. Parang hindi ko na kaya. Sabi ko, Lord, hindi ko po kaya. Hindi ko na po kaya. So, nag-decide po kami na umuwi ulit. Ay, bago po yun, kinausap ko po ni Charm. Sabi niya, ate, lakasan mo loob mo, ganun talaga. At least dyan si Pastor, pag na-admit na siya dyan, at least maasikaso siya dyan. Lakasan mo loob mo, talagang ganun, mag-isa lang talaga siya. So, sabi ko kay Ken, ikaw na lang Ken na makipag-usap, hindi ko kaya. So si Ken po yung nakipag-usap, pero nag-decide po kami na umuwi na lang. At the same time, sabi ni Charm, kinakausap niya po si Chairman Jonas kasi mas po pala pagka yung barangay ang maghahanap ng hospital. So, naghanap po sila ng hospital para kay Pastor at yun nga po ay meron pong sa hospital ng Sampaloc. So, umuwi po kami, pag-uwi namin, tama-tama dumating na rin si Chairman. So, lipat lang po kami ng sasakyan ng barangay, tapos diretso na po kami sa ospital ng Sampaloc. Pagdating po dun sa ospital ng Sampaloc, inasikaso po si Pastor, pero dun lang po kami sa labas kasi puros COVID patient po ang ngayon sa hospital ng Sampaloc. So, kinuhanan po siya ng dugo, in-x-ray po siya, at yun nga po, rapid test po si Pastor. So, dun po sa kanyang rapid test, lumabas po na negative siya. Sabi ko nga, alam natin na hindi po ganun ka-reliable yung rapid test, no? Pero, nung time po na yun, napakalaking relief sa amin nung nakita namin, kahit si Chairman Jonas, nakita niya na negative si Pastor, na paano po kami doon, na nagkaroon kami ng relief sa namin, yung takot, yung lahat-lahat, na baka po siya COVID patient, COVID positive, pero nung time po na yun. So based po sa kanya pong blood test at saka x-ray, na-diagnose po siya na pneumonia. Kinausap po siya ng doktor at binigyan po siya ng reseta at mga vitamins.
So, uwi po kami ng church. Mabuti na lang, salamat sa barangay, kay Chairman Jonas, meron po silang siyang pinahiram na oxygen tank at yung po ay nakatulong kay Pastor para makaano po sa kanyang paghinga. Nahirapan po siyang huminga at sabi nga, binigay yung desire ng puso niya na ang kailangan niya oxygen. So mayroon pong pinairam na oxygen. Si Charm po minonitor, siya po yung nag-ano sa amin, nag-assist sa amin kung ilan yung gauge na kailangan ni Pastor sa kanyang na kailangan niyang gauge sa oxygen para makatulong sa kanyang pong paghinga. So siguro po mga nakatatlong refill din po kami noon sa oxygen. At the same time, talagang ako po yung nag-a-assist sa kanya dun sa every time na papasok po ako, nakamas ako kasi talagang sabi nga, yung simpleng ubo lang nakakahawa, how much more po itong pneumonia. Kaya ako po din po, pag may nakakausap ako, sabi nila, ingat ka rin ate, kailangan mo rin uminom ng mga vitamins para kasi ikaw yung nag-aasikaso kay Pastor. Kaya po nung time na after a week, natapos na po yung oxygen yung natapos na po yung antibiotic para sa pneumonia, sa swab. Kasi Saturday po nung dinala namin siya sa hospital, sa 5 hospital na yon. Tapos Monday po siya na swab test. Kaya medyo na po siya doon, nakaka-recover na po siya. That time, nakakakain na po siya kahit papaano. Medyo okay na po siya, nakapagsasalita na po siya medyo nakapagsasalita na po siya noon. At kaya nung sinundo po siya ng ambulansya, medyo okay na po siya noon. So after Friday po ng gabi, na-receive po namin yung result ng kanyang swab test at sinabi nga po na siya po ay positive. Actually po, totoong medyo natulala na naman ako ng dati dahil ako po yung may direct contact kay Pastor dahil ako po yung pumapasok doon sa room, ako yung nagpapakain sa kanya, ako yung nag-aasikaso sa kanya. Kaya natakot din po ako noon. Sa totoo lang, nakita ni Pastor na tulala ako pero sabi nga niya, honey, tapos na yung pag-iyak. Kasi kaya baligtad po yung nung time na yun, siya po yung nag-encourage sa akin kasi iniisip ko ako yung may direct contact sa kanya. At the same time, nung mga panahon po na yun, nawalan din ako ng pang-amoy at medyo inuubo na rin po ako noon. Kaya nung first reaction po, nagkaroon po ako ng takot, pero salamat dahil alam namin na yung kalagayan ni Pastor that time nung nalaman namin na positive siya na sa COVID ay na po siya, recovery na. Ibig sabihin, nagpapalakas na po siya noon. Kaya mabuti ang Diyos, talagang hindi niya po inalaw na ma-confine si Pastor dahil yung time na yun po talagang kasagsagan ng COVID, ang lahat ng hospital puro puno. Nung sinasamahan ko yung anak ko para lang magpa-swab test, pabalik-balik kami sa hospital. Swab test lang po yun, hindi po kami makakuha ng schedule. How much more yung si Pastor na na talaga siya, COVID patient na. So, yung sabi nga po niya, ginawa na namin lahat ng magagawa namin, pero si Lord po yung hindi kalooban ni Lord na siya po ay ma-confine dahil meron po kaming napanood na video na sinend ni Pastora Milet kung magkano magka-COVID sa Pilipinas. Sa private hospital yun. Sa private hospital sa may Quezon City ganun kamahal magka-COVID. 800,000. Pero salamat sa Diyos dahil si Pastor hindi na kinailangang ma-confine. Dito lang po siya sa church na na-quarantine. Tapos sa oxygen po at mga vitamins. Napakabuti ng Diyos. 3 beses paalala mo, 3 beses dinisinfect ng church. Opo. Yung barangay ho, 2 beses nag-disinfect ito at pagkatapos ang local government nagpunta rin ng representative at dinisinfect po yung church. Ngayon,
ang gusto kong pasalamatan sa Panginoon, kasi nung time na yun, totoo po na si Sister Kay, siya po yung kino-comfort ko kasi sa dahil sa pag-ibig, dahil sa biyaya ng Diyos, at of course yung pananampalataya natin sa Panginoon. Nung time na yun, na nandoon ho ako sa ganong kalagayan, yun pong sinabi ng Bible, the peace of God that surpasses understanding shall guard your heart and your mind in Christ Jesus. Yun po talaga yung nasa sa akin. Peace, and at the same time, wala akong takot sa aking puso. Alam kong pagagalingin ako ng Panginoon. Nagpapasalamat ako kasi may mga may mga kaibigan ako na nagsabi, Pastor, eto, inumin mo, may nagsabi ng ganito, may ganyan. At nakakatuwa ako kasi si Brother Noel, yung kanyang boss ay Chinese. Merong Chinese ano yun parang hindi siya medicinehan ang tawag doon, parang food supplement. Parang herb. Supplement, parang herb, pero in the form of capsule. Nung dahil tinake nung kumalat ho yun itanong nyo na lang kay Sister Linda, Lorena, kung ano yung pangalan kasi ayoko pong mag-advertise. At the same time, kung meron pong, ito pong video na to, kung makakarating doon sa may COVID, kung sino man, wag ipahintulot na magkaroon kayo o wag ipahintulot. Pero kung ito yung makakarating sa tao may COVID, number one, naniniwala ako na pinahintulutan ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos ang sino nang magkasakit, hindi niya kalooban yon. Actually, on my part, aminado po ako, meron ho akong pagkukulang. Nagbabike po ako from here, Manila, to Las Piñas para madalaw ko ho yung aking tatay. 3 times kong ginawa yon at kinakailangang magmadali ako pabalik. May mga pagkakataong mainit, umaambon, umuulan, binabaliwala ko po yun. So on my part, ang laki-laki po talaga ng pagkukulang. Plus the fact na meron pong isang pamilya na may COVID na hinatiran ko ng pagkain. So I was so exposed kasi minsan tayo, we believe in God's divine protection, naniniwala tayo doon, pero we break all the necessary precautions. So hindi po dahil ginusto ng Diyos na ako magkaganon, ako yung may pagkukulang at aminado po ako doon. Ganun pa man, dinaanan ko yon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon doon sa pagsubok na dinaanan na yon, doon sa karanasan na yon. Nakita ko yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos, yung himala ng Diyos, yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng mga anak ng Diyos. Nako sa inyo, ang dami-dami ko dapat pasalamatan, kaya mamaya pasasalamatan ko yung mga kapatid. Ang dami-dami po nun. Kung meron po kami ni Sister Rachel na hindi mababanggit, ipagpaumanhin po ninyo. Pero ito gusto kong ibahagi sa inyo yung tinatawag na text dito sa unang Korinto, G3. Tayo na mga manggagawa, mga Kristiyano, ito'y nababasa natin, napag-aaralan natin, napakagandang talata, at ito po ay nilagyan ko ng temang pagharap sa pagsubok ng buhay. Ganito po yung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Ito kung ang salitang pagsubok ang pag-uusapan natin, na nakalagay sa Biblia, na tinuturo ng Biblia, makikita po na 4 na katotohanan na nakapaloob dito sa unang Korinto, G13. Ano-ano yung katotohanan na yun? Una, ang pagsubok ay dumarating sa lahat ng tao. Naalala niyo po yung sinabi ng Panginoon, yung wise builder at saka foolish builder. So, dahil ang pagsubok kung dumadaan sa mga tao, sa lahat ng tao, kay mangmang siya o matalino, mayaman o mahirap, babae o lalaki, matanda o bata, anuman ang kalagayan natin sa buhay, maliwanag po ang sabing ganun dito, wala pang pagsubok na dumating. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng Panginoong Diyos ng lakas.
So sa madaling sabi, lahat po tayo daranas ng pagsubok. Anumang uri ng pagsubok yan, dadaanan po ng bawat isa. Pangalawa, ang pagsubok na dinaranas natin ngayon o dinaranas mo ngayon ay nararanasan din ng ibang tao. Sa madaling sabi, wag ho nating isipin na kapag tayo ho ay merong problema, merong pagsubok na dinadaanan, anumang mga pressure na dinaraanan natin, wag ho nating isipin na tayo po ay unique individual at tayo lang ang merong ganong uri ng pagsubok. Hindi po ganon yun. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, ang pagsubok ho na dinaranas natin ngayon, nararanasan ng ibang tao. Ang sabi rito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Kung ika-categorize po natin yung problema, meron lang hong 7 major category ang problema. Ngayon, hindi ko muna isa-isa inyo. Nakapaloob doon sa 7 kategoryang yon yung lahat ng problema, kasi tao tayo. Pag lumampas doon sa 7 categories na yun, malamang alien na ho yun, no? So, importante hong maintindihan natin na anumang pagsubok na dinaranas natin ngayon, anuman yung dinaranas mong pagsubok, kapatid, sa ibang bahagi ng daigdig, o maging dito sa bansa natin, nararanasan din yan ng ibang tao. Whether it be financial problem, relationship, legal problem, spiritual, emotional, family or domestic problem, anuman po yan, ang pagsubok na dinaranas mo ngayon, kapatid, nararanasan din ng ibang tao yan. Pangatlo, tapat ang Diyos, hindi niya ipahihintulot na tayo'y subukin ng higit sa ating makakaya. Yun ho yung napakagandang pangako ng salita ng Diyos. Hindi niya ipahihintulot na ikaw ay subukin ng higit sa kakayanan mo. Sa Biblia, ang may pinakamatinding pagsubok na pinahintulot ng Diyos na wala nang hihigit pa doon sa taong yung pagdating sa pagsubok na dinaanan, alam natin kung sino yun, si Job. Sa loob ng isang araw, yung camel, yung tupa, yung baka, lahat yun ninakaw. Yung negosyo niya sa loob ng isang araw, bumagsak. Yung mga anak niya nung araw din yun, lahat namatay. Si Job nag-ahit, at ang sabi niya, the Lord gives, ang Diyos ang nagbigay. At ang sabi niya, the Lord takes away, the Lord take it away. Ang lumabas sa bibig niya, ang sabi niya, blessed be the name of the Lord. Ngayon alam natin si Job, wala pang ganung revelation na ang talagang kumuha at nagbigay ng sakit at karamdaman sa kanya ay walang iba kundi si Satanas. Of course, pinahintulot ng Diyos. May isang Kristiyano sabi sa akin nung time na sinishare ko yun, sabi niya, Pastor, nakakatakot naman. Ayokong maranasan yung naranasan ni Job. Ang sabi ko sa kanya, hindi mo mararanasan yan, kapatid. 100% hindi mo mararanasan yan. Ang tanong niya sa akin, bakit? Kasi hindi ka si Job. Kung alam ng Diyos na hindi mo kaya, bakit niya ipaparana sa iyo? Dahil ang pangako ng salita ng Diyos, ang Diyos ay tapat, hindi niya ipahihintulot na kayo subuki ng higit sa inyong makakaya. Alam mo ninyo, nung time na meron akong sakit, umaga pinagpipray po namin ni Sister Rachel, si Brother Tony, na inoperahan sa UARM sa Lourdes. Talagang kami po ni Kay ay umiyak, Panginoon, si Brother Tony, pagalingin mo. At meron pa hong mas matindi kaysa sa naranasan ko, yung aming kamanggagawa, kaibigan at kapatid, si Pastor Bonnie Ambita, nasa PGHO, talagang naka-intubate ho siya. Ako yung umiyak sa Panginoon ng Panginoon. Yun pong kamanggagawa namin, si Pastor Bonnie Ambita, ang Amos GC ho namin talagang napuno. Nung time na yon, hindi ko po ina-announce sa mga kapastoran na ako ho ay may COVID. I-share ko lang ho yun, number 1, sa mga kapatid ko sa PMC. Pangalawa, sa mga kaibigan ko na malalapit sa akin. At pangatlo, doon sa leadership ng Amos. Kasi during that time, nagmi-meeting kami
at may mga nagre-request na on-site meeting. So, tsaka ko sinabi sa kanila, hindi pwede, kagagaling ko lang ng COVID. So, natahimik yung bawat isa. Pero anyway, mga kapatid, tapat ang Diyos, hindi niya ipahihintulot na tayo ay subuki ng higit sa ating makakaya. Si Brother Tony, pinagaling ng Panginoon. Amen. Si Pastor Bonnie Ambita, pinagaling ng Panginoon. Amen. Ang inyong Sister lingkod, Cora. pinagaling ng Panginoon. Si Sister Cora din, Logan, nung time na yun, nasa PJ, si Brother Al, nakakausap ng misis ko. Grabe ho. Kaya ngayon, maayos na, nung birthday, kaninong birthday yun, honey? Brother Al. Oh, birthday ni Brother Al, nakita namin the whole family together with Sister Cora, Loga, nando doon, pinagaling din ng Panginoon. Mga kapatid, nagpapatunay lang na walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Yan man ay sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa utak, sakit sa emosyon, yan man ay cancer, anumang COVID man yan, anumang virus, anumang bakterya, kaya ng Diyos magpagaling, mga kapatid. Amen. Amen. Sa pamamagitan ng latay ni Kristo Jesus, tayo pinagaling nga. Alam ho ninyo, no? Hindi ko alam kung ma-appreciate ng kapatid kong si Roland o hindi, pero late ko na lang din nalaman, magaling na si Roland. Nung sinabi niya sa akin, tumawag, nag-usap kami, sabi niya, Pastor, alam mo noong time na umiyak si Sister Rachel, sa akin, ini-encourage ko siya, palakas pa lang ako doon, nagkaroon din ako ng sakit. Na-diagnose din siya. The same case, pero yung kapatid ko na yun, dahil sa pananampalataya sa Panginoon, hindi naman nila ipinagsasabi yun eh. Ito ho yung dapat nating matutunan, mga kapatid. Kagaya ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, nung sila ay nandoon sa apoy ng pagsubok, doon under pressure, hindi po sila kumibo, kasama lang nila ang Panginoon. Amen. At paglabas nila doon sa apoy, praise the Lord, ang nakita yung kalwalatian ng Diyos, yung kasama nilang fourth man. Kapatid, ano man ang sakit mo, may COVID ka man, may sa puso, ano man yan, sa baga, o sa dugo. Kapatid, ang Diyos nagpapagaling. Basta ang gagawin mo lang, mananahimik ka sa panahon na ikaw ay nandiyan dyan sa apoy at magpupuri sa Panginoon. Ang isang bagay ho, ang natutunan ko ng wag gawin, yung magtanong sa Panginoon, why? Dahil hindi ho siya magpapaliwanag. Basta ang alam ko lang ganito, Lord, ano ang gusto mong ituro? Alam niyo, tinuro sa akin ng COVID na to, hindi siya nakakatakot na kagaya ng ipinoportray ng sanlibutan. Kagaya ng anumang normal na sakit, kayang labanan yan. Dahil mas mataas ang pangalang Jesus kaysa sa pangalang COVID. Amen. Ang sabi ng Bible, His name is above every name. Pang-apat, ang sabing ganun dito, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng Diyos ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. O sa madaling sabi, sa gitna ng lahat ng anumang dinaraanan mong problema, kapatid, anumang pagsubok yan, ang Diyos bibigyan ka ng tagumpay. Kaya si Paul ang sabi niya, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya talagang to God be the glory. Ngayon, nakita natin yung apat na katotohanan patungkol sa pagsubok. Nasabi natin na ang pagsubok ay dumarating sa lahat ng tao. Nakita natin ang pagsubok na dinaranas natin ngayon ay nararanasan din ng ibang tao. Nakita natin na tapat ang Diyos, hindi niya ipahihintulot na tayo'y subukin ng higit sa ating makakayanan. Pang-apat, pagdating ng pagsubok, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ngayon, ano naman yung tamang pagharap sa pagsubok? Sa pananampalataya sa Diyos, sa gitna ng pagsubok, ang wag ho nating iaalis yung ating pananampalataya sa Diyos. Babalikan ko yung sinasabi ni Pastor Dua, in so far as COVID is concerned. Sabi niya, number one, may divine protection. Amen. Kaya ang prayer ko, mga kapatid, kayo na nanonood, nakikinig dito sa mensahe ito, ang panalangin ko,
lumampas at lumampas ang COVID, hindi mo mararanasan ang magka-COVID. Amen. Pangalawa, doon naman ho sa mga may COVID, nakaranas sa hindi ho nating maunawaan. Si President Trump, ngayon ho, may COVID din. Kung halimbawa magka-COVID man ang tao, meron hong divine healing. Amen. Maaring itanong ng iba, paano pastor yung mga Kristiyano, mga manggagawa, mga pastor, mga bishop na nababalita natin na matay sa COVID? Huwag ho kayo mag-alala. May divine life, may eternal life. Sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Kaya nung time na yon, na nandoon kinakapuso yung aking hininga, talagang nako, tayo hong mga Kristiyano, hindi ho tayo natatakot mamatay. Aminin po natin yan. Ang inaalala lang natin yung mga nakapaligid sa atin, yung mga mahal natin sa buhay. Yun ho. Kung ako nag-iisa lang, nung time na yun, baka sabihin ko na, Lord, kunin mo na ako. Go home. At isa pang concern natin, hindi pa natin natatapos yung ipinagagawa ng Panginoon. Alam natin yun. Hindi ko pa ho natatapos yung last days event. Nandun pa lang tayo sa second coming. Pray ko bago natin matapos yun. Pag mo... Baka hindi pa tapos, rapture na. Pero anyway, mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pananampalataya sa Diyos at tayo'y magpakatatag. Pangalawa, tamang pagharap sa pagsubok. Huwag mawawalan ng pag-asa, kapatid. Ano man ang dinadaanan mo sa buhay, ang titingnan mo, ang ating halimbawa, ang model natin si Jesus. Ang sabing ganun dito ng Bible ganito, who for the joy that was set upon him, he endured the cross, despising its shame, and he sat down at the right hand of God. Paliwanag ko lang ho, isa ho sa paborito kong talata yun eh. Sabi ganun dito, who for the joy that was set before him, he endured the cross, despising its shame. Yung cross nandito ho, no, dito na lang ako pwesto. Yung cross nandito. Ngayon, ang nakita ni Jesus, the joy that was set before him. Ano yung joy? Yung joy of resurrection, and then he will be seated at the right hand of God the Father. Nilampasan ni Jesus yung cross. Alam niya, dadaanan niya, pero ang tinitingnan niya yung resurrection at yung ascension at yung glorification niya. Kapatid, kung ikaw ay nasa cross ngayon ng pagsubok, kung ikaw ay nasa cross ngayon ng pressure and problem, kung ang health mo ay nandiyan ngayon sa cross, may resurrection. Amen. Merong healing at merong health at kaya ng Diyos. Huwag ka lang mawawala ng pananampalataya at pag-asa sa Panginoong Diyos. Sa huli, bibigyan ka ng Diyos ng tagumpay. Amen. Maliwanag ho yung teaching ng Bible. Ang teaching ng Bible, pag binasa po ninyo, lahat ng Old Testament men of faith, yung kanilang mga pagsubok na dinaanan, sila po'y nagtagumpay. Tingnan po natin si Job. Alam natin yung wakas ng buhay ni Job, na ibalik ng doble-doble pa yung blessing sa kanya. Tingnan po natin yung naranasan ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, after doon sa fiery furnace na yun, sila po ay na-promote. Tingnan po ninyo si Daniel na itinapon doon sa layon. Paglabas po ni Daniel, promoted na naman si Daniel. Kung maalala nyo si Joseph, inilagay sa balon, ibinenta, ikinulong, pinagbintangan na rapist, lahat-lahat. Pero paglabas sa kulungan, Prime Minister ng Egypt. So kapatid, anuman yung trial na dinadaanan mo, may triumph. Anumang battle, may victory. Kinakailangan daanan mo yung trial na yan, para maranasan mo yung triumph. Kinakailangan daanan mo yung battle na yan para masabi mong victorious soldier of Christ ka. Amen. Kaya mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong mawawala ng pag-asa at ang Diyos, expect natin, bibigyan ng tagumpay. Anuman yung pagsubok na daraanan natin. Amen. Bago po ako magwawakas, no? Tawagin ko ulit si Sister Rachel dito kasi gusto ho namin pasalamatan yung mga individual na mga tao na talaga pong tumulong sa amin sa panalangin,
at sumuporta during the time na dinadaanan po namin yung pagsubok na yon. Ito pa, good testimony. Hindi ho ba normally pagka may COVID yung isa, nagkakaroon lahat? Pero alam po ninyo, wala po isa man sa pamilya ko na nahawa sa COVID. Amen. Amen. Amen talaga doon. Praise the Lord. Glory to God. Ito po yung mga taong pasasalamatan namin. Babasahin lang ho ni Sister Kay. O, sige, sabi mo, Han. Nagpapasalamat kami kay. Opo. Sa haba ng ang haba po ng listahan namin, pero kung meron man po kaming nakalimutan na hindi nabanggit, sorry po, at alam ko kilala kayo nila. Alam niyo po 'yun. At alam din po ni Lord. Amen. Unang-una sa listahan ni Pastor si Ken at ang Aranda family, na sila po talaga yung nag-ano sa amin makapunta sa hospital. Si Brother Noel and Sister Linda, salamat po dun sa Chinese medicine at sa mga groceries. Sister Lisa Bautista, Sister Jen, Brother Boy, Charm, Engel. A charm, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God. Amen. Amen. Nanay Sally at si Cathy po. Sir Roland, Ma'am Lana, at ang whole church po na To God be the glory. To God be the glory church. Si Sir Roland po talagang, nung nalaman po nila yung nangyari kay Pastor William, talaga pong from the US, lagi po silang naka-update sa amin. Tumatawag po si Sir Roland, pinagpipray po ako. At si Pastor William, si Brother Bob, at si Ma'am Shelo, talaga pong nakaano po sila sa amin, at talaga pong malaking tulong po yung binigay nila sa amin. Si Pastor Ben Standoy, Pastor Jemar, at si Pastora Mirasol, si Pastora Marcia, and si Chin, the whole church din po sa Masbate na talaga po kasama namin na nag-pray. Pastor Levi and Pastora Elsie na from Cambodia, Pastor Corne and Pastora Christy and the whole church po sa Kabanatuan, si Jonah and si Omar. Talagang Ito nag-ahatid ng pagkain. nag-aatid po ng groceries at pagkain nung time na naka-quarantine po kami, bawal lumabas. Si Pastor June Nasis at si Sister Lynn and the whole church po ng Cervantes Christian Church, si James at saka si Joseph Sora. Ito po talagang napakalaking tulong din sa amin, si Barangay Chairman Jonas Bartolome. Kasama po yung mga kagawad, si Ren, si Tita Ali, si Lynette, at si Mighty, na talaga pong nakamonitor sa amin, si Sir Larry, si XO po, Brother Lito, at iba pa pong taga-barangay 418. Si Ma'am Esther po, na may-ari ng building, talagang sinuportahan po kami sa lahat ng mga kailangan namin. Sila po yung bumibili, si Ronald, saka si Jerome po, dahil hindi po kami pwedeng lumabas, so sila po yung nag-ano sa amin, groceries po sa amin. Si Brandy, salamat Brandy, ikaw yung ginamit ni Sir Roland para Lord. Inutusan ni Sir Roland para talaga pong sabi nga ni Sir Roland, talaga totoo po na itong COVID-19 na to may dalang blessing. Ang dami pong blessing. Biro niya nagkaroon po kami ng ref dito sa church dahil po sa COVID-19. At yung taga-US, si Sir Roland po yung nag sa akin na kailangan namin ng ref dahil wala po kaming kakainin. Si Randy po yung nag-suggest sa amin. Si Pastor Duan, Pastora Fe, Daos, nung nalaman pong meron na kaming ref, nilamanan po nila yung ref namin. Yan. Si Pastor Ramoncito and Councilor Sayan, salamat po. Mga Amos Pastors, Christ Ambassadors Church na talaga pong walang sawang nag-pray po sa amin.
Every day po, binabanggit nila si Pastor William, Pastor Tom, Sister Malu, Pastora Esel, Pastora Sam, Pastora Shirley, Pastora Carla, Pastor Noy, Pastor Ray, Pastor Rolly, Pastor Fernan, salamat po sa prayer. Suisa and Espileta family, salamat po sa inyo. Nanay Glo, Mines, Gerald, Abog, Ramon, Madel, lahat kayo salamat. Ragot family, na taga Masbate, Ma'am Nani, and Brother Chan, Teacher Rasil, Pastora Milet, and Sir Joel. Si Pastora Milet po every day talaga pong kinakamusta niya si Pastor William. Thank you sa Pastora. At The best. pinaalala niya po yung paggamit sa amin ng SAP. Salamat, Pastora Milet. Talagang malaking tulong po yun. Pastor Cesar and Nanay Beth, mga friends ko po sa CECCD, Ma'am Leia, Mitch, Dory, and Ate Chet, salamat po. At kung meron pa po akong hindi na banggit, salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga kapatid namin, kaibigan, kakilala, nananalangin po kay Pastor. Salamat, talagang tunay na hindi po pinahintulutan ni Lord na makonfine si Pastor. Dito lang po siya, pero sabi nga, yung pong nakausap ko, hindi na kailangang i-hospital si Pastor kasi pagagalingin naman siya ni Lord. Nung time na nalaman po, ang dami po nakaalam na positive si Pastor, talagang umalingaw-ngaw po sa kalangitan yung pangalan ni Pastor William. So, ang Diyos ay siguro na nabuliglig si Lord sa dami ng nanalangin kay Pastor. Sige na nga, pagagalingin ko si Pastor. Kaya salamat po sa lahat. Salamat sa inyo. Talaga pong tayo mga anak ng Diyos, talaga nagmamahala. Alam nyo ho, naalala ko yung Maui's Kitchen. sarap ng luto ni Brother Maui. Mabuti na lang meron ng gano'n, no? Kasi nung nakaka-recover na ho ko, talagang nung time na yon, eto lang ho ang may share ko, naalala ko lang. Di ba pag may COVID, halimbawa, walang panlasa, tapos yung nangihina, etc. ba? Marami. At higit sa lahat hindi yung pang-amoy, walang pang-amoy. Alam mo ninyo, alam ng asawa ko yun, during the time na ang lakas ho ng pang-amoy ko, grabe. Nako, kakaiba ho. Talagang hindi ho, nung time na naghanap kami ng hospital noon, bawat parang square meter na ganyan, kung amoy diesel, amoy gas, amoy kitchen, may nagluluto, talagang lahat po ng yung pag nakakaamoy ako ng mga ginisa, sinigang, ay meron pa naman dito umuupa na may tindahan, may kainan, kimchi. Mabuti na lang, nasusuka ako pag kumakain eh. Mabuti na lang yung asawa ko, mabait. Talagang ako'y nagagalit dahil pinapakain niya nga ako, nagsusuka nga ako. Ang gagawin niya, susubuan, hindi naman susubuan, nagbibigyan. Kainin mo yan, kakainin ko, tapos pag sarap po niya, susuka akong ganyan. Pagkatapos kung, pasensya na po kung may kumakain, no? Pagkatapos kung sumuka, akala ko maaawa at sasabihin niya, sige, tigil na. Hindi, okay na, okay na, kain ulit, kain na. Kaya ako alam mo ni, ito personal. Han, maraming salamat. Talaga hong naka-jackpot ako kay Sister Rachel. At sa mga anak ko, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Sa prayer nyo, hindi ho sila expressive sa akin, pero kitang-kita ko yung pagmamahal sa akin. Nung nakakakain ako, ang dami ho namin pagkain ho dito. Yung ambisyo lang naman ni JJ, tsaka ni BJ kumain. Kaya itong mga batang to, order lang ng order at kain kami dito. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Napakabait po ng Panginoong Diyos. Kaya yun ho, muli, kung meron po kaming hindi napapasalamatan, yung mga kapatid natin sa Pandakan, nagpapasalamat kami, no? Hindi na namin kayo isa-isayin. Baka pag may nabanggit akong pangalan, hindi ko mabanggit yung iba eh. Nako, lahat po kayo, pinasasalamatan namin.
lahat po ng mga anak ng Diyos na nanalangin, tumulong at talaga naman ho nagbigay ng moral support. Yung iba ho, nung panahon na tumatawag kayo, pasensya na po, hindi ko po kayo masagot. Pinapakiusap po kay Sister Rachel. Ang boses ko po that time ay mahinang-hina. Pero anyway, sa Sunday, first Sunday, meron po tayong communion. Kung nais po ninyong sumabay, no, sa mga taga-PMC, talagang sumasabay po yan. Alas 8 ng umaga sa Sunday, first Sunday may communion, mag-preach po tayo ng salita ng Diyos. Sama-sama tayo sa inyong tahanan. I-prepare niyo yung communion and the whole family, no. Magkakaroon po tayo ng live service, Facebook Live sa darating na Sunday. At yung MWF po natin, tuloy-tuloy na yung last days event series po natin. Yun lang ho. Maraming salamat. Let us have our benediction, mga kapatid. Tayo'y sandaling yumuko at tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Now unto Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To the only wise God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory and majesty, power and authority, both now and ever. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you shalom in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody will say, Amen and Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Maranatha, Jesus is coming very, very soon. Thank you very much.